Magandang araw mga ka-Johnny. Ito ang inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp sa pangutang sa pangola. So mga ka-Johnny, meron ako nakitang katanungan sa isang page, no? Pero bago ang lahat, please subscribe po, paki-like na po, share, hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin. Ito po ay about sa home credit. No? Ang tanong po kasi doon ay, good day po sa lahat. I know po legit ang home credit. May tanong lang po ako about it. Can ESTAPA be filed against a person pag hindi nabayaran ang home credit loan ng iilang buwan na po? Gusto ko lang po sana maliwanagan. Thanks po in advance sa lahat ng sasagot. Okay. Pero tanong ko lang, malinaw po ba yung audio natin? At malakas po ba ang volume natin ngayon? Kasi mga complaints sa akin na mahina raw yung aking audio. Kaya pinalitan ko ng cellphone ko. Sinubukan ko itong aking ginagamit na isa. Kaya paki-comment na lang po kung malakas po yung ating audio kayo at kung naririnig niyo po ng maayos yung aking mga sinasabi. Okay? Ayun nga po. Yung kung tanong po niya kasi is kung nagpa-file ba talaga ng ESTAPA case ang home credit. Ang sagot po dyan ay pwede po mag-file ang home credit ng ESTAPA. Alam naman natin pong lahat na ang home credit ay isa sa mga legit na mga lending companies na nakihiraman natin ng mga appliances, gadgets at cash loans. Di po ba? Ngayon po, saan po ba yung grounds natin na maaari tayong kasuhan ng ESTAPA? Yun po kasi madalas na no? Pag hindi nakakabayad, pag hindi nakakahulog, akala natin ay pasok na ito sa kasong ESTAPA na pwedeng i-file sa atin na kaso. Pero ang katotohanan po, kung ito po ay tungkol sa utang, ang pagpapile po ng kaso ng ESTAPA ay kailangan mayroong tinatawag na pasok sa fraud. Mukuli kasi, pasensya na po. At kailangan merong sa pasimula pa lang ay may panloloko na. O kahit na hindi pa sa pag-apply ninyo ay meron kayo talagang nais na gawing panlilin lang dun sa inyong loan na hindi nyo nababayaran. Katulad po ng nung nag-file po kayo, nag-apply po kayo ng loan ay gumamit po kayo ng mga peking dokumento like na mga IDs po ninyo, kung yun po ay fake, mga maling address, mga maling pangalan po, kung saan po ay maaring ituring na ito isang fraud. At doon pwede kayo masampahan ng kaso. Kapag napatunayan ng home credit o ng kahit ng mga lending companies na kayo po ay nanlin lang para lang makakuha ng pera nung kayo ay nag-loan sa kanila. Okay. Pero kung kayo naman po ay good payer, sa simula pa lang ay nakakapaghulog na po kayo at wala naman po kayo naging problema sa mga ilang buwan ninyo noon pa, yun lang naman po, ay hindi naman po kayo pwedeng sampahan ng kasong ESTAPA. Bagkus ito po ay mapupunta lamang po sa kaso na civil case na small claims case po na tinatawag natin na collection of sum of money, na kung saan ay kung masasampahan man po kayo ng kaso, ito po ay mapupunta lamang sa paniningil ng utang na kailangan nilang masingil sa inyo. At yung pong small claims po ay alam naman natin na ang korte po ang magdedesisyon kung magkano ba talaga dapat ang inyong bayaran. Kung sobrang laki po ng interest ay papakinggan naman po ng korte na maaring babaan po nila kung napapansin nilang hindi na po makatao at masyado na pong exorbitant yung interest na ipinapataw nila. At hindi po basta-basta mag-file ng small claims ng kaso sa small claims po mga ka-Johnny. Hindi po basta-basta yan. Marami pong kailangan na ibibigay na dokumento para lamang po maiakyat sa korte yan, sa Metropolitan Trial Court, sa Municipal Trial Court, or sa Regional Trial Court nila kung saan kayo sasampahan ng kaso. Kailangan po nila ng mga ebidensya like the demand letter. Kung magkano ba yung ipapataw nila. Siyempre, kailangan din po nila ng patunay na kayo nung mga
lending companies kailangan magbigay ng mga dokumento na kung nag-ooperate ba sila ng tama. Gusto mga, syempre hahanapan pa po yan ng mga kung ano-ano ang mga dokumento. Hindi naman po agad-agad at hindi pa po basta-basta yan dahil magbabayad din po sila ng mga fees o yung mga kaukulang tatawag na pabayad nila para maiakyat sa korte yan. Kaya kung may utang man kayo dyan na maliit na halaga, sabihin mo ng mababa na yung 10,000, no? Isa agad na 10 lang yung nahiram nyo. Tapos lumaki lamang po sa tubo. At kayo naman po ay bigla ang hindi nakabayad dahil kayo nagkaroon ng problema. Like, nawalan kayo ng trabaho, nagkasakit po kayo, nagkaroon po ng problema sa pamilya, financial problems. At yun naman po ay pwedeng mapag-usapan muna ninyo bago kayo masampahan ng kaso. Kasi gano'n naman po madalas ang ginagawa ng mga home credit at pati na rin yung iyon. Yung mga ganyang lending companies na talaga nag-home visit. Tapos, kung ganun man po ang mangyari sa inyo, siguro ay daanin na lamang po sa pakikipag-settlement na kausapin nyo na lang, makapag-coordinate lang po kayo, makapag-cooperate lang po kayo palagi. Siguro kaya po kayo natatakot o baka na anuhan na masasampahan ng kaso ay baka hindi kayo nakikipag-cooperate sa home credit o sa mga agents nila. Yun lang po naiisip ko. Kasi kadalasan mga ganyan ay anuhan nga. At once na may nagpunta sa inyong agent, kausapin nyo na ito po kasi yung naging sitwasyon ko. Wala naman kasing problemang puntahan po kayo. Sabihin nyo nawalan po ako ng trabaho. Nagkaroon po kasi ng problema sa financial kami ngayon at medyo talagang kapos lahat ng aming mga pinagkakakitaan, ng aming pinagkakabuhayan. Ganun lang po madadaan naman po lahat sa nakikipag-usap. Kahit naman po ako ganun eh. Nakikipag-usap lang po tayo sa mga agent. Unahin po natin ang isipin na hindi naman tayo makukulong talaga dyan kung usapang utang at kung wala naman po kayong halong panloloko na ginawa. At isa pa po, no, kung sakasakali, may mga ginagawa kasi yung iba na pag napupuntahan sa bahay, ay bigla-biglang umaalis doon sa kanilang tahanan, namilipan ng ibang bahay. Yun po sana intindihin nyo na wag ninyong gagawin lagi yan, yung pagtatago. Pwede talaga kayong makasuhan ng estapa dahil parang may intention na po kayo na taguan o takasan yung utang. At pwede po talaga yung mag-file ng case kung mapapatunayan nila na pinagtataguan nyo, tinatakasan nyo na po yung lending company na yan. Okay po. Papaalam nyo kasi palagi yan na kayo po ay lumipat sa ganitong lugar. Kung maaari po ba, dito nyo lang po ako puntahan, ganon. Kausapin nyo lang po na maayos. Huwag po kayo matakot na makukulong kayo. Kasi once na pinag-usapan yung utang, na hindi natin nababayaran, is civil case lang po naman lagi yan. Wala pong kulong yan. Pero kung talagang kayo may ginawang panloloko, doon lang po papasok yan. Kahit ano, meron pang nagsabi sa comment ng ang estapa raw ay kailangan 200k pataas. Hindi po ganun yun. Kahit maliit na halaga po, kapag may panloloko na sa simula o meron kayong panlolokong gagawin sa inyong loan na hindi nabayaran, ay papasok at papasok sa estapa yan. Pero mas malaki ang gastos kasi criminal case na po yun. Pero pag-usapan nyo lang po, makiusap lang po kayo, makapag-cooperate lang po kayo kung maayos naman. Ang problema lang minsan kay home credit talagang napaka-kulit niyan. Nagpupunta po talaga sa bahay halos araw-araw. May kaibigan akong ganyan na kakilala pala na inaraw-araw siyang pagpunta sa bahay dahil sa loan na hindi niya nabayaran. So yun mga kadyani, sana malinawan kayo ng kaunti about sa kung magpapile nga ba ng kasong estapa ang home credit. Yun po ay kung may panloloko lang po talaga kayo. Pero kung wala naman po, daanin na lang po sa legal settlement. At mas okay nga, idaan na lang kayo sa korte. Dahil wala naman po yung bayad kapag kayo ang sinampan. Bahala si lending company magbayad ng mga yon. Kasi kapag napatunayan naman na mataas ang interest na pinapataw nila, ay susundin naman po ng korte yung 6% per annum. Ayun po ang gagawin nila. At ito kung yung code ka, Johnny, ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang wala.